Bago ngayong gabi, natagpo ang patay ang dalawang batang napaulat na natrap sa sunog sa Santa Mesa, Maynila. Nasa 100 pamilya naman ang nasunugan. May report si Ian Cruz. Dinig ang malakas sa pagsabog habang nagbabaga ang sunog sa NDC Compound 1 sa Road 12, Barangay 628 Santa Mesa, Maynila. Si Aling Belen di baling walang masalbang gamit, basta matiyak na ligtas ang kanyang 1 taong gulang na apo sa tuhod. Binuhat ko na yung apo ko, saka na ako lumabas. Ano narinig mo nung simula pa lang? Yun lang, yung sigaw nung kaninong bahay ito umuusok, yun lang, lumabas na ako, kasama ko yung apo ko. May pader ng giniba ang mga bumbero para mabuguhan ng tubig. Ang sunog na sumiklab mag-alas 4 ng hapon, nasa pagitan ng mga gusali, kabilang ang building ng College of Communication at College of Engineering ng Polytechnic University of the Philippines. Damay ang ilang sasakyang hindi na nailipat sa bilis ng pagkalat ng apoy. Napakainit dito sa Santa Mesa kanina at gawa sa light materials yung karamihan sa mga bahay dito. Napakalakas pa ng hangin kanina kaya naman mabilis na kumalat ang apoy. Ngayong gabi, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na natagpo ang patay ang 2 batang napaulat na natrap sa sunog. 2 kumpirmadong nagtamo ng paso at sugat. Nasa 38 bahay ang natupok, katumbas ng tinatayang 100 pamilyang apektado. Ayon sa Command Center ng Bureau of Fire Protection, mag-alas 7 ng gabi dineklarang under control ang sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Isa lang po yon sa tinitingnan ng ating mga arson investigators. Alin po sir, Yung sinasabi kanina na aircon na nag-over. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kam sa Tanza, Cavite kung paanong tinambangan ng isang barangay kagawad habang lula ng sasakyang may sakay ring 4 na bata. Yan ang spot report ni Rafi Tima. Kuha ito sa Barangay Bagtas sa Tanza, Cavite. Dinikitan at 4 na beses pinagbabaril ng mga nakamotorsiklong salarin ang sasakyang ito. Nakasakay sa loob ang target nila. Si Christopher Aaron, kagawad sa Barangay Bagtas, tinamaan siya sa leeg at namatay matapos ang 2 oras. Planado ito. Simula pa lamang sa bahay ni Konsihal, pagpasok na sa barangay hall, nakaabang na yung mga suspect. Sinundan siya. Habang nakasakay siya sa sasakyan niya, sinundan siya ng 2 lalaking motor. May 4 na bata palang pasahero rin kasama ng kagawad. Mabilis silang nakalabas ng sasakyan. Kasama niya yung kinakasama niya, saka yung mga bata, anak niya sa likuran. Pero wala namang Buti na lamang po at wala pong nadamay. Siya lang po ang punteriya, siya rin po yung tinamaan. Napatigil ang sasakyan malapit sa barangay hall. Makikitang nagtakbuhan ng ilang kawani ng barangay para tulungan ang biktima. Ayon sa pamilya ni Aaron, noong Marso pa nila napansing may mga umaaligid sa kanilang bahay. Kita sa iba pang kuha ng CCTV na binubuntutan na ng mga riding in tandem ang sasakyan ng kagawad bago ang pamamaril. Tila kabisado raw nila ang lugar. Mabait, matulungin at wala raw kaaway si Aaron na matunog daw ang pangalan bilang susunod na kapitan ng barangay. Ang mga investigador ng Tanza Police nananawagan sa sinumang may alam sa kaso na makipagtulungan para agad mahuli ang mga salarin. Marami pa kaming anggulo na tinitingnan katulad ng trabaho niya bilang barangay councilor, negosyante din siya. May mga previous na sa support, nag-follow up din kami mga kaso. Yung huli, meron siyang na-involve siya sa banggaan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado sa Cebu ang isang Chinong nagpapanggap umanong Pilipino. Ayon sa Bureau of Immigration, nagmamay-ari ng isang trading company ang 32 anyos na suspect. Batay sa intelligence information mula sa militar, nakakuha ng driver's license at birth certificate ang suspect gamit ang pinekeng pagkakakilanlan. Inirehistro niya ang kanyang kumpanya gamit ang kanyang Filipino name. Arestado rin ang 3 kasabwat niya na nabistong nilabag ang kondisyon ng kanilang work visa. Habang may isang napag-alaman na nagtatrabaho ng walang kaukulang permit. Timbog naman sa Boracay nitong weekend si Gong Wen Lee alias Kelly Tan Lim na itinuturong huling nakasama ng negosyanteng si Anson Tan o Anson Ke bago siya dinukot at pinatay. Ayon sa PNP, ginamit si alias Kelly bilang bait o pain para mapapunta si Ke sa lugar kung saan siya dinukot.
Kasama niyang nahuli ang isa ring Chinese national na si Wu Jiaping alias Wu Jiabing, ang sinasabing nangasiwa sa pagtatago ni Kelly. Sila pati ang tatlong naunang inarest ng suspect ay hawak na ng PNP Anti-Kidnapping Group. Unaccounted pa rin ng isang nagangalang Jonin Lim na kasama raw sa pagpaplano. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na palawigin ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028, ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Pinag-aaralan na lang daw ng kagawaran kung magkano ang magagastos at kung ano-anong sektor ang dapat makinabang para rito. Ngayong buwan lang nang umpisahan sa Visayas ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Sunod naman daw itong ipatutupad sa Mindanao at iba pang lugar sa bansa sa Hulyo at Setyembre. Tiniyak din ng DA na walang problema ngayon sa stock ng bigas. Anila, may 1 milyong sako ng bigas na maaaring ibenta agad ng 20 pesos kada kilo. Iba pa riyan ang lalo pang dumaraming palay na nasa iba't ibang imbakan ng National Food Authority. Nagkukulang ng araw ang mga bodega kaya naantala ang pagbili sa mga magsasaka na siya namang sinasamantala raw ng mga trader at binabarat ang pagbili. Pinakaayaw natin mangyari, malugi yung farmer, di ba? Dahil nga pinaghirapan niya, pinagpawisan. And hopefully nga makahanap kami ng batas o ruling na kung di sumunod ang isang trader o isang buyer sa floor price, ay pwede nating kasuhan or ma-account sila. Sinuspende muna ng COMELEC ang proklamasyon ng dalawang party list group dahil sa mga nakabinding kaso laban sa kanila. May report si Sandra Aguinaldo. Sa 54 na party list groups na nanalo nitong eleksyon, 2 ang hindi muna ipinroklama ng COMELEC ngayong araw. The Supervisory Committee recommended the suspension of the proclamation of the 30 Youth Party List and BH Bagong Henerasyon due to the following pending petitions filed before the clerk of the commission. Re-resolbahin ng COMELEC ang mga nakabimbing kaso sa mga susunod na linggo bago magsimula ang kanilang termino sa June 30. Ang kaso ng Duterte Youth sa COMELEC na noong 2019 pa, hindi pa nare-resolba hanggang inabutan na ng eleksyon 2025. Sabi ng Duterte Youth, hindi nila kasalanan na hindi ibinasura ng COMELEC ang kasong isinampa ng Kabataan Party List matapos ang huling hearing noong 2019. Matagal na raw nilang sinagot ang kasong malinaw daw na pangaharas lang umano. Kukwestiyonin daw ng grupo sa Supreme Court ang anilay grave abuse of discretion ng COMELEC. Sagot naman ng Kabataan Party List, deserve. Ever since noong sila ay unang tumakbo noong 2019, napansin na yung mga anomalya sa kanilang registration which are illegal and unconstitutional. Hindi sila totoong representative ng kabataan. Kabilang ang Duterte Youth sa 3 grupo na nakakuha ng maximum na 3 upuan sa Kamara. Kasama nila ang Akbayan at Tingog Party List na nanguna sa may mga pinakamaraming boto. 3 party list naman ang may tig 2 upuan. Tinawag naman ng Bagong Henerasyon Party List na paglabag sa saligang batas ang suspensyon sa kanilang proklamasyon. Handa raw nilang harapin ang anumang reklamo. Pero paano ito gagawin kung hindi nila maayos na isinasa publiko ang naturang reklamo? Naghain na ang grupo ng urgent motion to proclaim sa COMELEC. Sabay diing igalang ang pasya at boto ng sambayanang Pilipino. Kabilang ang Bagong Henerasyon Party List sa 48 nakakuha ng tig-1 pwesto. Sa kabuuan, 63 slots ang pupunuin ng party list organizations sa House of Representatives. Sa diwa ng party list system, hindi lamang dami ang batayan, layunin nitong bigyang boses ang mga pananaw na madalas na isasantabi upang mailapit sa katarungan ang representasyon sa lehislatura. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng magkakaibang opinyon at saloobin sa politika, bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na makipagkasundo sa pamilya Duterte. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to
to any approach na alika magtulungan tayo, di ba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Akin hindi sa aming lahat. Sinabi yan ng Pangulo sa unang episode ng kanyang podcast na inilabas sa kanyang social media account. Matatandaang mahigit 2 buwan mula nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands para sa mga reklamong crimes against humanity. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang pamilya Duterte. Bukod dito, aminado rin ng Pangulo na hindi nakuha ng alyansa senatorial slate ang resultang naisana nila nitong eleksyon. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Pinanindigan ng Court of Appeals ang nauna nitong desisyong ipawalang bisa ang pagbibigay ng piyansa sa 6 na akusado sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Maynila noong 2022. Kaugnay ito ng desisyon ng CA noong Disyembre na nakitaan ng grave abuse of discretion ng hukom ng Manila RTC Branch 40 dahil sa pagbibigay ng piyansa sa 6 na akusado sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Naghain ng mga akusado ng motion for reconsideration at sinabi nilang hindi naman daw malinaw na binabawi ang pagbibigay ng piyansa. Sa pagbasura ngayon ng kanilang motion for reconsideration, sinabi ng CA 3rd Division na bagamat hindi direktang sinabi sa naunang desisyon na kanselahin na ang piyansa ng mga akusado, malinaw anila na pinawalang bisa ito. Binigyang diin din ng CA na nang tignan ng mga ebidensya sa kaso ng mga missing sabongero, nakita daw na may evident proof na ang mga akusado ang gumawa ng krimen. Bigo rin daw ang mga akusadong ipakita na may nakaligtaan o naisantabing ebidensya ang CA na kukumbinsi sa kanilang dapat baguhin o baligtarin ang naunang desisyon. PBB housemate Will Ashley magkakaroon ng first ever LED billboard sa South Korea. Yan ay matapos manguna ang Mama's Dream Bay ng Cavite sa isang voting app under Best International Artist category. Ex-PBB housemate Josh Ford may nireveal naman sa Fast Talk with Boy Abunda tungkol sa kanila ng dating kaduo na si Kira Ballinger. Kinikilala po namin ang isa't isa. I'm excited to get to know her more. Wala kayong kaluluwa! Aalab lamang ang galit ng mga engkantado kung titipilin ninyo ang buhay ng nagwaging alipin. Malapit na nating makilala ang mga bagong henerasyon ng Sangres na sina Adamus at Dea, played by Calvin Miranda at Angel Guardian. Ang bagong masterpiece ng comedy genius na si Michael V. Certified Gout, Goat, as in greatest of all time sa recent parody as Tio Nilo. Mula yan sa hit single ng OPM singer na si Dayunela na Sining. Feeling, kasi tito siya na feeling bagets pa. Ayan. So ito para sa mga titos of Manila, para maipakita yung kung gaano ka-awkward yung mga tito na sa isang lugar na ganito, na hindi na pang tito, pang bagets. Kasama niya rito si Paulo Contis. At wala pang 24 hours since ma-release ang MV na isinulat at dinirect mismo ni Bitoy, mahigit 2 milyon na ang views nito. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.